Ipasa ang kalinga, ipasa ang ligaya sa bawat tao, bawat puso naglalakbay. Ipasa ang pagmamahal, huwag nating itago. Sa bawat hakbang, ipakita ang pag-asa. Isang mapagkalingang gabi po sa ating viewers and listeners, sa atin pong mga kakalinga dyan sa loob ng kanilang mga tahanan, ganun din sa mga naka-duty pa rin ngayon sa trabaho na nakasubaybay sa ating programa sa gabing ito. Welcome po sa pilot episode ng Kalinga at Payeng Legal, kasama ang ating kaibigan at kasangga, Attorney Ben Sico. Hi Attorney, good evening sa inyo. Isang magandang gabi rin naman sa iyo, Miss O. At syempre, sa ating mga kababayan na sumusubaybay sa atin sa gabing ito, isang mapagkalingang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Attorney Benjamin Sico, ang inyong makakasama sa programang ito. Ayan, sa kaalaman po ng lahat ng ating taga-subaybay, hindi lang po tayo napapanood dito sa Kalinga Party List page, kundi tayo rin ay napapakinggan sa Live Radio Lucena and Santiago. Kaway-kaway po sa ating mga Good evening kababayan sa inyo dyan. in Quezon Province and Isabela Ayan. in Santiago. Good evening, Isang good magandang evening. gabi po sa inyong lahat. Ayan, this program is brought to us by Kalinga Party List. Ang Party Party List List ng ng Pamilyang Pamilyang Pilipino. Pilipino. Ayan, Attorney, can you give us an overview about Kalinga Party List? Ano ba ang ginagawa at advokasya ng Kalinga Party List? Well, actually, Miss O, yung Kalinga Party List kasi, bago siya naging party list, ay nagsimula siya as non-governmental organization na tumutulong sa ating mga kababayan through medical missions at relief operations na pumupunta sa iba't ibang bayan ng Pilipinas. Actually, ang pinupuntahan ng Kalinga before, no? At hanggang ngayon naman, ay yung mga kasuluk-sulukan ng Pilipinas na mahirap abutin at bigyan ng tulong. So, doon nagpasimulang makilala yung Kalinga sa Pilipinas hanggang sa ito ay maging party list. Di ba, Attorney, ang party list ay may mga sinusuportahan na sektor? Ano ang sentro ng tinutulungan ng Kalinga Party List? Ano So, ang pinaka-focus niya na tulungan? Pag sinabing Kalinga Party List, ito ay kumakatawan sa urban poor o yung mahihirap nating kababayan. Ngayon, dahil nakikita at nararamdaman ng Kalinga Party List ang pangangailangan at kalagayan ng ating mga kababayan, for 15 years na ating panunungkulan sa Kongreso, hindi tayo tumigil sa paghahatid ng tulong pinansyal, Wow. medikal, edukasyon, panghanap buhay, at iba't iba pang mga programa para sa ating mga kababayan. Imagine, 15 years, Miss Wow, O! sobrang tagal nun, Attorney. Feeling ko, 10 years old lang ata ako nun. Ayan. Kaya, sobrang tagal nun, Yes, Attorney. oo. Kaya nga sabi nila, sa sobrang tagal na nating nanunungkulan, pag sinabing Kalinga Party List, subok na pagdating sa pag-aalaga, subok na pagdating sa pagdamay, sa pagbibigay ng tapat at subok na serbisyo para sa pamilyang Pilipino. Tsaka the fact, Attorney, na tumagal ang Kalinga Party List sa Kongreso ng ganun kahabang taon, talagang masasabi natin na ang Kalinga ay totoong tumutulong sa ating mga kababayan. we have the trust of the electorate. No? At para higit pa nating makilala ang Kalinga Party List, ay panoorin natin ang short video na ito. Bida sa puso ng Kalinga Party List, ang kapakanan ng mga kababayan nating mahihirap. Kaya mahalaga na lubos na pag-isipan at maisagawa ang mga hakbang upang sila ay matulungan. Ito ay sa pamamagitan ng mga proyektong magtatawid sa pangangailangan at pagpapasa ng mga makabuluhang batas. Natutulong upang umalalay sa pag-ahon ng ating mga kababayan na nangangailangan. Bahagi ng pagbubuo ng isang matatag na lipunan ang pag-aaral at hindi dapat ipagkait sa mga kabataan ang pagkakataon para dito. Sa pamamagitan ng mga programang pang-edukasyon, ang Kalinga ay patuloy sa pagbibigay ng mga oportunidad
sa mga kabataang walang kakayanang para makapag-aral. Kaakibat dito ang mga programa at mga batas na tutulong upang suportahan ang mga umiiral na programa para sa edukasyon. Naniniwala ang Kalinga Party List na malaki ang bahagi ng malusog na pangangatawan sa kaunlaran. Kaya naman kaagapan ng mga LGU o lokal na pamahalaan ang Kalinga Party List sa paninigurong mabibigyan ng maayos na health services ang ating mga kababayan. Nakasulat sa Article 2, Section 12 ng 1987 Philippine Constitution, the state recognizes the sanctity of family life and shall protect and strengthen the family as a basic autonomous social institution. Para sa hangaring ito ng ating Estado, ang Kalinga Party List ay gumawa ng mga batas at mga programa upang masigurong ang mga pamilya ay kumpleto, ligtas, malayo sa kapahamakan at nakapagpapatuloy sa kanilang bahagi sa lipunan. Gaya ng House Bill No. 05512 or an act establishing the rules and policies on the domestic administrative adoption proceeding of Filipino and for other purposes. Nagbabago-bago man ang panahon at sitwasyon, hindi magbabago ang damdamin ng kalinga na makatulong sa kapwa. May kasaysayang ipagmamalaki ang Kalinga Party List. Ngunit, hindi ito nananatiling kasaysayan lamang. Tuloy-tuloy ang pagbibigay ng tulong. Tuloy-tuloy ang pagbibigay ng kalinga. Muli, maraming salamat po sa inyong pagtitiwala at asahan po ninyo ang mas pinalawak at mas pinaigting na serbisyong tapat, mapagmahal at may puso mula sa Kalinga Party List. Ayan, kaya napanood natin no, yung ginawa at mga accomplishments ng Kalinga Party List. Ganon din yung advocacy ng Kalinga. So, attorney naman, bakit naman nagkaroon ng ganitong uri ng program ang Kalinga Party List, itong discussion about legal matters? Well, dahil nga yung advocacy ng Kalinga Party List is to help the poor, the marginalized, o yung mga sabihin nating nasa laylayan ng lipunan. At Miss O, sa pag-iikot natin sa Luzon, Visayas at Mindanao, ay nakita natin na napakarami pala sa ating mga kababayan talaga yung nangangailangan ng libreng legal services. So naisipan agad ng Kalinga Party List na magkaroon ng ganitong plataforma para makapagbigay ng agarang tulong sa ating mga kababayan. Maganda nga yan, attorney, no? Kaya dapat talaga masubaybayan tayo ng ating mga kababayan. Yes, dahil nandito tayo para magbigay ng libreng payong legal sa ating mga minamahal na pamilyang Pilipino. Kaya naman po sa amin pong mga kababayan, kung kayo po ay may mga katanungan na nais masagot, ay magmensahe lang po kayo dito sa atin pong Facebook page. And don't forget to like, share, and follow. So balik tayo, attorney, no? Speaking of families, nakita ko dun sa photos and videos na pinalabas kanina na nagkaroon po kayo ng legal booth Yes. sa mga pinuntahan nyo pong mga lugar during your medical mission. Ano po yung karaniwang mga tanong na na-encounter nyo po sa ating mga kababayan? Well, usually sa mga lumalapit sa atin, yung issues talaga revolves around the family and their properties. Kaya nga naisipan natin for our pilot episode, pag-usapan na natin yung mga issues concerning our family. So, attorney, sa mga ganyang usaping pangpamilya, ano ba ang sinasabi ng ating batas tungkol sa karapatan ng pamilyang Pilipino? Gaano ba pinoprotektahan ng batas ang pamilya? Para sagutin, Miss O, kung gaano pinoprotektahan ng batas ang pamilyang Pilipino, first we have to know and understand that
the Philippines has a strong legal framework that protects the family. In fact, sinasabi ng Constitution natin, which is the highest law of the land, that the state recognizes the Filipino family as the foundation of the nation. At dahil kinikilala mismo ng Constitution ang pamilyang Pilipino bilang pundasyon ng bansang Pilipinas, napakaraming batas ang isinulong ng ating gobyerno para mapalawig yung proteksyon at maisulong ang karapatan ng pamilyang Pilipino. So ano po yung mga batas na ito na ginawa para po sa pamilyang Pilipino? Sinabi niyo po kasi kanina na ang Philippines ay may strong legal framework. So, for example, during the time of our late President Corazon Aquino, ay naisabatas ang Family Code of the Philippines. Ito yung pangunahing batas na nagtakda o naglatag ng mga rights and obligations ng family. The rights and obligations of the husband and wife, their property relations, annulment, legal separation, yung obligasyon ng magulang sa anak and vice versa. Lahat yan ay inilatag ng Family Code. Because our government wants to ensure na yung karapatan ng bawat miyembro ng pamilyang Pilipino ay nasusunod at nire-respeto. And as years pass by, dumami yung cases of domestic violence in our country. So ipinaglaban naman ng ating mga mambabatas yung Republic Act 9262 or what we call as the Anti-Violence Against Women and Children Act. So ito yung batas na nagbibigay proteksyon sa ating mga kababaihan at kanilang mga anak from domestic violence o karahasan sa loob ng tahanan. Kaya kanina ang Kalinga Party List ay para sa pamilyang Pilipino. Yes. So meron bang naipasa ang Kalinga Party List na batas na tungkol sa pamilyang Pilipino? Oh, actually, madami, Pero ang babanggitin ko lang ngayon is the recent law that was passed in Congress through Kalinga Party List, which is the Domestic Administrative Adoption Ano Act po or ito, Republic Attorney? Act 11642. Noon kasi, Miss O, napakamahal, napakagastos, at napakahabang proseso ng pag-aampon sa bansang Pilipinas because it has to undergo court procedures or court processes. So dahil nakita ng Kalinga Party List na mahal, magastos, at matagal yung proseso at napakaraming bata, yung lumalaki ng walang magulang. Dahil alam naman natin, minsan sa hindi inaasahang pagkakataon, may mga bata na sa murang edad, lumalaki ng walang magulang. Dahil nakita ng Kalinga Party List yung kanilang pangangailangan, ipinaglaban ng Kalinga Party List itong batas na ito para sila ay matulungan. So ngayon, ang pag-ampon sa bansang Pilipinas, mas pinadali, mas pinabilis, at mas pinamura through the efforts of Kalinga Party List. So yung mga bata na noon ay lumalaki ng walang magulang, ngayon, mas mayroon na silang pag-asa na lumaki sa isang tahanan na mayroong kompletong pamilya. Napakaganda nun, attorney, no? At sa mga lahat ng mga binanggit mong batas kanina, talagang makikita natin na ang Pilipinas talagang pinoprotektahan ang pamilyang Pilipino. Ngayon, bago po natin sagutin ang mga katanungan ng atin pong mga viewers, panoorin po muna natin ang katatapos lang na medical mission sa Mindoro. Magpapasalamat po ako sa party list ng Kalinga na pinagaloob ng mga gamot sa amin dito sa aming barangay Adila, bayan ng Rizal. Since dream ko po talaga na makasali sa mga medical mission, sobrang fulfilling po ito sa part ko. At nakita ko po kung gaano po kalaking tulong ito sa mga tao, sa mga mamamayan ko dito sa Rizal at maging sa ibang parte pa po ng Occidental Mindoro. Nagpapasalamat po ako sa binigay na tulong ng Kalinga Party List sa mga libreng gamot at sa mga lahat ng tulong niya sa libreng mga ayuda. Ayan po, sobrang laki po ng naitutulong po ng Kalinga Party List po sa mga kapwa po natin. We are very thankful po sa service na ipinoprovide ng Kalinga Party List sa pangunguna ni Pong Irene Saulog, kung saan napabisita po siya dito sa bayan ng Rizal, kung saan nakapagbigay ng maraming serbisyo
na libre at bukal sa puso para sa mamamayan ng Rizal. Mapabata, matanda, dalaga, ganyan, ay nabigyan ng serbisyong libre para sa kanilang kalusugan. Taos-pusong nagpapasalamat sa ating Kalinga Party List na talagang simula't simula ay hindi nakakalimot sa atin. Panahon pa ng mother ko, nakapunta na siya dito at alam ko nung barangay captain ako, nagkaroon din ng ganitong grand medical mission. Kaya kita naman yung ating suporta at pagmamahal sa Kalinga Party List at asasahan na hanggang sa huli tayo'y magtulungan para sa ikakaganda ng ating bayan, siyempre para sa kanilang advokasya na makatulong sa medikal. Kaya maraming salamat po sa ngalan ng ating lokal na pamahalaan, ang walang sawang pasasalamat sa Kalinga Party List. Magandang umaga po sa lahat. Kami po dito sa Rizal Occidental Mindoro ay nagpapasalamat sa Kalinga Party List. Thank you po. Ipasa ang Yun lang po, maraming salamat. kaya sa bawat tao, bawat puso naglalakbay. Ipasa ang pagmamahal, huwag nating itago. Sa bawat hakbang, ipakita ang pag-asa. Ang Kalinga. At nagbabalik na nga po tayo dito sa ating programa na Kalinga at Paeng Legal. Kasama pa rin ang ating kaibigan at kasangga, Attorney Benj Sico. Attorney, narito po ang ilan sa mga katanungan ng atin pong taga-subaybay. Meron po akong dating live-in partner. May 2 kaming anak. Pero last year, nagkahiwalay kami. Magkano po ba ang dapat hingin kong sustento? Isa po siyang seaman at ako naman po ay nagtatrabaho ngayon sa BPO. Okay, Miss O, ganito kasi yan. Sa Pilipinas kasi, yung pagsasama ng lalaki at babae sa isang tahanan without the benefit of marriage, tinatawag yan na live-in relationship or others refer to it as common law marriage in the Philippines. At bagamat yung karapatan ng nasa live-in relationship ay mas kaunti kaysa doon sa totoong mag-asawa, pinoprotektahan pa rin sila ng batas. So, ibig sabihin, attorney, talagang may batas pa rin pala for live-in partners. Yes, no? oo naman. Kinikilala ng Family Code of the Philippines, no, yung live-in relationship sa ating bansa. Pero dahil hindi nga sila kasal, ano, yung gaya ng tanong ng ating taga-subaybay, ano ba yung karapatan nila under live-in relationship? So una, hindi siya pwedeng mag-demand ng personal support from his partner or from her partner, no? Pero hindi porket hindi siya pwedeng humingi ng support from his partner, hindi ibig sabihin na excluded na yung bata from asking support from his father. Okay? Kasi ang sinasabi ng Family Code of the Philippines natin, yung anak, regardless of the marital status of his or her parents, they are entitled to receive support from their parents. Ano? Bagamat hindi ka pwedeng mag-demand ng personal support from your partner kasi nga hindi kayo kasal, pwede mong hingan ng suporta yung anak mo regardless of your marital status. Ano? And it must be noted that in our family code, hindi lang yung asawa mo or yung ex-partner mo ang may obligasyon na sumuporta sa anak, pati Dapat ikaw. kayong dalawa. Kasi yung responsibility to support the child belongs to both parents. So, ano po ba yung included or kasama dito sa support na sinasabi ng batas? Okay. Kapag sinabing support, ang sinasabi sa atin ng Family Code, it includes everything indispensable for sustenance, dwelling, clothing, medical attendance, education, and transportation. So basically, everything no na included doon sa pangunahing pangangailangan ng bata. Kasama yan sa support. So sa tanong kanina ng ating sender, no, meron bang specific na amount na pwedeng i-demand niya sa kanyang ex-partner? Magkano ba yung pwede mong hingin sa inyong ex-partner? Actually, walang ibinibigay no na exact amount yung family code natin. Kung magkano ba yung pwede mong hingin doon sa partner mo. But our family code gave us formula, okay? Para malaman kung magkano ba yung pwede mong hingin. So una, we have to determine ano ba yung trabaho nung asawa mo or simply the means of the giver. So, Ano ba so kung seaman po yung kanyang partner, no, malaki-laki.
yung Of course, kanyang oo. sweldo. Kumpara sa ibang vocation or sa ibang work, medyo mas malaki yung kinikita ng seaman. And we also have to consider not only the resources of the giver but also the necessities of the child to be supported, or in other words, yung pangangailangan ng batang susuportahan. So ibig sabihin, yung halaga ng suporta na maaari nating hingin ay nakabatay una sa kakayanan nung magbibigay na ating hinihingan, at ikalawa doon sa pangangailangan ng bata. So, ano po ang dapat natin gawin yan? Paano po yan maipoproseso? Anong gagawin ng ating sender para po maibigay yung kinakailangan? Well, of course, naniniwala tayo sa kasabihan na lahat ng bagay na dadaan sa maayos na usapan. pag-uusap. Okay. Yan. So, as your lawyer, I would highly suggest na first of all, you talk, okay? With your partner. You come up with an agreement with your partner. Pagdating sa pagbibigay ng suporta sa iyong bata. At kung makikipag-usap ka doon sa partner mo, ex-partner mo, I highly suggest doon sa ating taga-subaybay that you come up with an agreement in writing. Okay? So, commonly tinatawag natin ito na child support agreement. Miss O, maganda yan, nakasulat. Kasi pag nakasulat yan, pwede mong ilatag doon lahat ng terms ng napag-usapan mo, ano ba yung mga pangangailangan ng bata, at kung kailan ba magbibigay, yung hinihingan mo ng suporta. Paano naman, attorney, kung biglaan, wala silang dalang o na-ready na papeles or agreement, pwede po bang makonsider, kunwari kung audio recording yan from phone, pwede po ba yun Well, as evidence? Well, delikado yun ha. Hindi ka basta-basta pwedeng mag-record paano without naman- the consent, kasi that is in violation of the Anti-Wiretapping Act. So, iiwasan natin yung mga ganong situation na nagre-record tayo ng hindi Pero alam. paano kung alam naman, kunwari pinaalam, pareho kayo nag-agree dahil nga walang kasulatan, mako-consider po ba yun na evidence? Yes, oo, pwede rin naman siya i-consider it as evidence. Pero yung pinaka-practical kasi, Miss O, is you put your agreement talaga into writing. So I highly suggest doon sa ating taga-subaybay, when you go to your ex-partner, you put your agreement into writing. Writing. So, Yes. dapat talaga paghandaan ito bago sila Oo mag-usap, no, naman. Kahit sulat attorney? kamay, pwede yun. Oo. Mga pinagkasundoan na kayo, di ba? Na-put into writing nyo na. Pero hindi na sunod ng ex-partner nyo. Ano po ang pwedeng gawin? Well, that's the time, Miss O, na you can go to court and file a case, okay? So, magpa-file ka ng petition in our family courts to compel your ex-partner to support your child. So, kahit may pamilya na yung kanyang ex-partner, no, hindi siya ma-excuse dito sa pagbibigay ng sustento sa anak, attorney. Yes, oo. Kahit na meron na siyang pamilya, even if legitimate yun, kasal siya doon, he will not be excused from supporting his child from his previous relationship, because it is his responsibility in the first place to support his children. So once na mag-file ka ng petition in our family court, ang gagawin ng korte natin, it will determine the amount of the support to be given to the child. At dahil nga hindi binibigay ng batas yung exact amount, it will highly depend sa court, case by case basis, depende nga doon sa pangangailangan ng bata. And once the court determines the amount of support, mag-i-issue siya ngayon, Miss O, ng order asking your partner to give support, and that order is enforceable by law. So, paano naman, attorney, kung hindi mag-comply dun sa order na inisyu ng court, itong kanyang ex-partner? So, maraming repercussions yun, kung hindi ka magko-comply sa order ng court. Of course, pwede kang i-cite ng court in contempt. Pwede rin magbigay yung court ng order asking your wages to be garnished. So, ibig sabihin, kahit kung ayaw mo magbigay, mapipilitan ka pa rin, because your employer will be asked by the court na yung suswelduhin mo sana, pwedeng ibigay doon sa anak mo as a support. Pwede rin magkaroon ng garnishment sa bank, wherein yung money or property mo sa bank, yun ang pwedeng kunin para pang suporta sa bata. And we have to be really careful, dahil pwede ka rin makulong for failure to provide support to your children. In fact, it was stated in Republic Act number 9262, or the Anti-Violence Against Women and Children Act, that intentional failure to give support to your children is a criminal offense. So kung meron ka namang means to support your child, pero ayaw mo for the sake of ayaw mo lang magbigay, di ba? Pwede ka talagang makulong because the law punishes it.
Kaya dapat talaga, attorney, no, maging maingat na lang. Yes, and At saka bilang magulang, di ba, dapat maging responsable na lang tayo course, kung meron oo. tayong anak. Mhm. So, ayan, dapat mga kababayan sa atin pong mga nanonood ngayon, sa magulang sa anak, dapat talaga magkaroon ng Doon tayo sa responsibility. sa responsibility. Sa pagiging Panindigan responsible. natin. O yan. Ngayon, attorney, ayan, recently, maingay ang usapin patungkol sa two-time gold medalist ng Pilipinas Oh, at ng parang kanyang familiar ina. yan, Ayan. May question dito. Okay. At please educate us, Okay. attorney. No? May karapatan ba talaga ang magulang na pakialaman ang properties or bank account ng kanyang anak na nasa wastong gulang na? Okay, doon kasi yan babagsak, Miss O, sa parental authority nung magulang sa property nung kanyang anak. Okay, so according to our family code, parents have parental authority over the person and property of their minor children. So, ibig sabihin, yung authority ng parents ay para doon sa minor children. Pag sinabing minor, from age 1 to age 17. 17, yes. Ay, nag-loading ako So, dun, meaning, kapag umabot na ng 18 yung bata or he reaches the age of majority, parental authority automatically ends. So dun sa question nung taga-subaybay natin na kung pwede bang galawin, gastusin ng magulang yung property or pera ng anak na nakatira sa kanya pero hindi na minor. Okay? So ang sagot dun, hindi pwedeng basta-basta gawin ng magulang yun because the parents no longer have parental authority over the children na hindi na minor. So, hindi talaga basta pwedeng pakialaman Yes, ng oo. magulang kapag ka 18 up na. Yes, oo. Paano naman, attorney, kapag ka minor o minor de edad pa lang, ano yung nature ng batas natin patungkol doon? Like, pwede bang gawin ng magulang yung kahit ano kapag ka minor de edad? Okay. Actually, hindi rin Kasi ang sinasabi ng family code natin, yung parental authority ng parents over their minor children, legal guardianship lang yan over the property of their minor children. So take note na dahil guardianship lang yung ginamit ng batas and not ownership, yung parents are not literally owners of the property of their minor children. So ibig sabihin, dahil guardians lang sila ng property, hindi nila basta-basta pwedeng waldasin o gastusin yung property ng kanilang mga anak. Po. So, paano naman kung, halimbawa, gusto niya ibenta yung property? Attorney, paano yun? Well, ang sinasabi ng batas natin, pwedeng ibenta ng magulang yung property ng minor children as long as there is court authorization. So you want to sell the property of your minor child, you go to court and ask for the court's permission. At kapag ka walang pahintulot ng korte, attorney, ano mangyayari? Well, the sale would be unenforceable. So pag sinabi natin unenforceable, hindi mo siya pa pwedeng i-enforce through court action. Alam mo kung bakit ganyan ang rule ng batas natin? Kasi ang sinasabi ng family code natin, yung property at yung pera ng minor children, pwede lang gamitin yun ng magulang for the support and education of the children. So may mga instances kasi na yung bata ay may pera. For example, meron siyang trabaho. Okay, so 17 pa lang siya pero kumita na siya ng pera. Meron siyang sariling bahay, meron siyang sariling property. So hindi pa pwedeng gamitin ng magulang yon for any other things. Ang sinasabi ng batas, that property and that money must be used para suportahan yung bata At sa saka kanyang sa pag-aaral. sa pag-aaral. Yes, oo. Paano naman kung hindi naman ibenta? Kung ipaparenta lang, attorney? Paano kapag gusto niya lang niya iparenta, hindi niya naman ibebenta? So, paano naman yun? Okay, so when it comes to lease, o kung pwede bang iparenta ng taga-subaybay natin yung property ng minor child niya. Depende yan sa haba noong panahon ng pagpaparent. So ang sinasabi ng batas, kapag hindi lalagpas ng 1 taon yung period of the lease contract, hindi na kailangan pumunta ng magulang sa korte para magpaalam. Okay? So, pwedeng mag-enter yung parent into a contract of lease doon sa property ng minor children. Pero mag-iiba yung rule, Miss O, kapag yung contract of lease ay lalagpas ng 1 taon. Okay? So, kung Anong gusto mangyayari mong doon, attorney? kung gusto mong iparenta yung property ng minor child mo at yung period of rent ay lalagpas ng 1 taon, you have to go to court and ask the court's permission. Oh, So, magiging doon
doon lang magiging valid and enforceable yung contract of lease mo concerning your minor child's property. Okay. Kaya mga kababayan, no, dito natin makikita na dapat talaga magkaroon na lang ng maayos na pag-uusap Yes. ang magulang sa Oo. kanyang anak. Doon tayo bumabalik Oo. sa Oo. lahat ng bagay na dadaan sa maayos maayos na usap. pag-uusap. Okay. Ayan. So mga kababayan, maraming salamat po, Thank you attorney, so sa inyo much. pong pagsagot sa atin pong mga katanungan. Marami pang nagbe-message sa atin, mga nagtatanong pa, pero limited lang ang ating Oo nga time. Kaya po, sana po natuto kayo at nagkaroon ng kaalaman patungkol sa batas, sa kung anong gagawin, lalo na sa may same situation Oo. katulad nung sa ating sender. Well, di no? bale, Miss O, meron pa naman tayong mga susunod na episodes. Yes, So, oo. subaybayan nyo po ang ating programa, ang Kalinga at Payong Legal. And if you have questions, of course, you can send it in our official Facebook page ng Kalinga Party List. So, don't forget to hit the like button, Yes. i-follow na rin natin, and Siyempre, i-share na rin i-share, natin. yeah. Yes, para mas marami pang mga Okay. kababayan natin ang matulungan. So tatapusin na po natin ang programa sa gabing ito. Alam ko pong bitin pa ang ating mga viewers. Ang bilis ng oras eh. Pero abangan nila tayo sa ating second episode. Okay, ito naman ay about marriage, attorney. Usapang kasal. Excited ka ba doon? No comment. Pero ikaw mukhang may plano ka na, Ay, Miss O. hindi. Wala. No comment tayo dyan, attorney. Okay, ako po si Miss O, kasama ang ating butihing attorney, Attorney Benjamin Sico, ang inyo pong nakasama dito sa programang Kalinga at Payong Legal. Hatid sa inyo walang iba ng Kalinga Party List, ang party list ng Pamilyang pamilyang Pilipino. Good night, everyone! Good night! Sa bawat umaga, pamulat ng mata, ang mundo'y tila puno ng pag-asa. Ngunit may mga pusong nalulumbay na kailangan ng pag-aarog at pagmamahal. Damang-dama ang init ng iyong pagkalinga. Sa bawat pagbigay, puso mo'y naglalakbay. Ngayon ay oras na magbigay tayo, pagmamahal na tatagal hanggang dulo. Ipasa ang kalinga, ipasa ang ligaya sa bawat tao, bawat puso naglalakbay. Ipasa ang pagmamahal, huwag nating itago. Sa bawat hakbang, ipakita ang pag-asa.